Ngayon sa module na 'to, ang i-di-discuss natin is equity-settled share-based compensation plan. Actually, ito na yung huling topic sa Inter 3, yung share-based compensation plan. Pero hinati-hati lang siya sa tatlong part. Una yung equity-settled, then yung susunod yung cash-settled. So before natin na i-discuss yung equity-settled share-based compensation plan, alamin muna natin what is share-based compensation plan. So ang definition niya is a compensation arrangement established by the entity whereby the entity's employees shall receive shares of capital in exchange for their services, or the entity incurs liabilities to the employees in amounts based on the price of its shares. So from the word compensation, ibig sabihin nito is yung sahod. Ito yung bayad sa'yo kapalit ng serbisyo mo, ng trabaho mo. And nga, in exchange for their services. And then, ito namang word na share-based. Diba? Pag sabihin share-based, nakabase sa shares. So, pag pinagsama mo siya, yung sahod mo nakabase doon sa shares. Parang ganon. So, dalawang uri kasi yun. Una, itong equity settled. Tapos, yung cash settled. So, kapag equity settled, ang ibibigay sa'yo is shares mismo. Makaka-receive ka ng shares. Kapag naman cash settled, ang ibibigay sa'yo, syempre, cash. Pero yung cash na to, yung amount, kung magkano cash, naka-base yun doon sa value ng shares. Nakuha ba yun? Dalawa siya ha, dalawa yung share-based compensation. Unang pwedeng ibigay sa'yo na bayad kapalit ng services mo is shares mismo or pwede namang cash. Kapag shares ang binigay sa'yo, ang tawag doon is equity settled. Pero kapag cash ang binigay sa'yo, syempre ang tawag doon cash settled. Ang i-discuss natin ngayon is paano kapag ang binigay sa'yong compensation is shares or yung equity settled. Ngayon, ito nga palang share-based compensation plan. Usually, binibigay ito sa mga matataas na, yung mga director, senior executive, and other key employees. So, sila yung madalas na binibigyan ng share-based or ino-offera na share-based compensation plan. Ito pa pala, kapag equity settled, ang tawag dun sa binibigay sa'yo is share option. So, actually, hindi talaga siya shares na mismong share. Ang bibigay sa'yo is share option. Kapag share option, para siyang share warrant. So kapag meron ka nito, binibigyan ka ng right para bumili ng shares. 'Di ba parang yung sa coupon, kapag binigyan ka nun, yung coupon pwede mong gamitin para bumili ka ng shares. Usually, mas mababang presyo. So parang ganun din tong share options. Ang gagawin ng company, bibigyan nila ng share option yung employees. Tapos, yung employees, pwedeng gamitin yung share options na yon para bumili ng shares. Nakuha? Kapag cash settled naman, ang ibibigay naman sa'yo is share appreciation right. So, ito naman yung sa cash. So, dito muna tayo sa equity settled mag-focus. So, ito nga sabi ko nga, share options are granted to officers and key employees to enable them to acquire shares, of the entity during a specified period upon fulfillment of certain conditions at a specified price. Typically, share options are granted to officers and key employees as part of their remuneration package, in addition to cash salary and other employment benefits. Thus, these options are conceived as additional compensation on the part of senior officers and other key employees. So, ayun nga siya. Hindi, itong share options parang additional benefit lang siya sa employees. Bukod pa doon nga sa mismong sinasahod nila na monthly. Ngayon, dito muna tayo sa sa equity settled. Sa equity settled, meron kayong dalawang bagay na kailangan tandaan. Una is yung estimation. Pangalawa naman is yung
recognition of expense. O kaya tandaan, yung pinag-aaralan natin ngayon is sahod siya. So, meron kang compensation expense doon. 'Di ba? Kasi nga sahod nga to. Salary expense siya. Ngayon, ang question, magkano yung i-recognize mong compensation expense? Dito yon papasok kung magkano sa number 1. Sa number 2 naman, papasok kailan mo siya dapat i-recognize. So, dito sa estimation ng compensation expense, meron din kayo ulit mga bagay na dapat tandaan. Una, yung mismong measurement. Kasi dalawang method kung paano mini-measure ang compensation expense. Ito yun. Una, yung fair value method, and pangalawa, yung intrinsic value method. Sige, mamaya ko na yung didiscuss ha further. Dito muna tayo sa overview. So, pwedeng fair value method or intrinsic value method. Pangalawa is yung number ng employees na bibigyan. So, syempre, ang bibigyan mo lang ng sahod is yung mga employees na mag-stay sa company mo. So, halimbawa, meron kang 9 na employees. Lahat ba yon bibigyan mo? Hindi. Syempre, kung may mag-resign na isa, wala na lang yung bibigyan mo. So, kailangan mo ding i-determine yun. Kasi minsan talaga to. Class, para hindi kayo malito. Minsan kasi may mga conditions na kailangan 3 years kang magstay sa company. So, kung meron kang, in the beginning, meron kang 10 employees, tapos umalis sila, hindi sila nakatagal ng 3 years, di syempre, bibilangin mo lang kung ilan yung nagstay sa company mo. Sila lang yung entitled doon sa share options. So, number 3 naman is meron din fulfillment ng condition. So, mas maintindihan nyo to sa illustration mamaya. Ito medyo overview lang. Kapag fulfillment naman ng condition, minsan kasi sinasabi ng companies, ito, bibigyan ko kayo ng share options kung ang sales natin is tataas ng 20%. Ganyan. Kapag hindi tumaas ng 20%, walang share options. Pwede yon ganon. So, kapag na-fulfill lang yung condition, doon lang sila magiging entitled doon sa compensation expense. Tapos may computation din yon. And then last is yung modification. So, ito hindi ko na to di-discuss dito. Hindi na siguro to. Basta itong tatlo na lang. So, dito naman sa number 2, sa recognition ng expense, ang tanong naman, kailan mo siya dapat i-recognize? So, dalawa kasing bagay yun. Meron yung without vesting period. Tsaka, yung number 2, with vesting period. So, kapag, ito pala, discuss muna natin yung mga dates na kailangan yung tandaan dito sa share options. Ito mga overview lang ha. Kasi baka malito pa kayo eh. Pero mas maintindihan nyo siya doon sa example, sa mga illustration. So, meron din kayong tatlong date, parang sa dividends, meron din kayong tatlong date na kailangan tandaan. Una, yung grant date. Next is yung vesting date. Then last is yung exercise date. Yung grant date, ang katumbas niya doon sa dividends is yung declaration date. So dito, pinapayagan na ng entity, ng company na magkaroon ng share options or share compensation plan yung mga employees. So, ito, yung date kung kailan magiging entitled na yung employees doon sa share-based compensation plan. So, bale, dito din tayo, sige, mamaya na natin siya i-explain. So, date muna tayo. Next is yung vesting date. Ngayon, yung vesting date naman, ito naman yung date kung kailan actually mare-receive ng employees yung share-based compensation plan. Di ba dito entitled pa lang sila sa grant date kasi inauthorize na nung company. Sa vesting date naman, ito, kung kailan na actually na-receive ng company, kung kailan hawak na nila yung shares, share-based compensation, or yung share option. Ngayon, kapag exercise date naman, ito naman yung date kung kailan in-exercise na
or pinapalit na, or pwedeng in-exercise, or pinapalit nung mga employees yung share options. So, nakuha nyo ba yung date? Una dito, ginrant pa lang, entitled ka pa lang doon sa share options. Share option na gamitin kong term kasi equity settled naman tayo. Sa vesting date naman, kung kailan actually natanggap mo na yung share option. And then yung exercise date naman is kung kailan pinapalit mo na yung share options into shares. Okay. So, sa recognition of expense natin, dalawa kasi yan. Una, yung without vesting period at pangalawa, with vesting period. Di ba kapag vesting, kung kailan mo mare-receive. Ibig sabihin, pag vesting period, yung pagitan nitong dalawa. So, gawa ako ng timeline, ha? Ayan, para siyang ganito. Grant, vest, at saka exercise. So, kapag merong vesting period, magkaiba yung grant date sa vesting date. Kaya nga siya may vesting period, ito. Vesting period siya. Kapag naman, without vesting period, wala ka ng ganito. Wala ka na rin yan. Yan. Yung grant date mo, equal lang din siya sa vesting date. Ibig sabihin, kung kailan ka nag-entitled, agad-agad na-receive mo na din yung shares, parang ganun. Kapag with vesting period, pag without vesting period, agad-agad, i-recognize mo na yung expense dito pa lang. Nakuha kapag without yun, ha. Pero kapag with vesting period, hindi. Kunyari may vesting period siya, nandito. Yung expense mo, hahati-hatiin mo siya dito sa vesting period. Ganun siya. Nakuha? Kasi hindi mo siya pwede i-recognize dito agad-agad. Kasi nga may vesting period ka. Kaya ikakalat mo din yung expense mo. Kapag kasi without vesting period, agad-agad, yung buong expense mo, i-record mo na siya dito sa grant date. Pero kapag with vesting period, ikakalat mo siya. Okay? So, madidiscuss din naman natin siya dito sa mga illustration. Oops. Okay, tapos na tayo dun sa overview. Ngayon, balik na tayo dito sa mismong pagko-compute. Unti-untiin muna natin, hindi ko muna i-apply to lahat ng sabay-sabay. Okay, dun muna tayo sa madali, papahirap, papakomplikado. So, mga simpleng example. Mag-start muna tayo sa mga simpleng example. Ngayon, ang isa nyo dapat tandaan, di ba dalawa yung measurement na compensation, isang fair value method, isang intrinsic value method. Ngayon, ang default na gagamitin nyo is yung fair value method. Ibig sabihin, kapag hindi lang pwede yung fair value method, tsaka nyo pa lang pwedeng gamitin yung intrinsic value method. Ito yun, no? If the fair value of the share option cannot be estimated reliably, dun nyo pa lang pwedeng gamitin yung intrinsic value. So ngayon, dito sa mga examples, ang gamitin muna natin, ang i-discuss natin is tong fair value method. Okay? Kasi siya naman yung default na gagamitin. Ngayon, paano ba yung fair value method? So, ito yon. Yung magiging value ng expense nyo, kapag fair value method, equal siya sa fair value ng share option. At the grant date. Wag nyo kakalimutan tong grant date. Okay? So, nung tinuro ko to, daming nagkakamali dahil lang mali yung pinick up nila na fair value ng option. Minsan, pinipick up nila yung fair value sa vesting date. Minsan, fair value sa exercise date. Mali. Kapag fair value method, ang pipiliin nyo is yung fair value ng share options sa date ng grant. Okay, tandaan nyo yun. Yung intrinsic value, hindi muna natin siya i-discuss. Dito muna tayo sa fair value method. Tapos eto nga yung sinabi ko kanina, recognition of compensation. Kapag nagve-vest siya immediately, ibig sabihin, kapag entitled ka pa lang sa kanya, pwede mo na siyang, na-receive mo na siya agad. Yung expense mo, i-record mo na agad in full, dun pa lang sa grant date, ito. Pero kapag hindi siya binevest agad, meron kang vesting period, hati-hatiin mo siya over doon sa vesting period. So, madidiscuss natin.
una nating i-discuss muna, bigyan ng example, is itong no vesting period. Okay? So, ito yung problem. On January 1, 2013, share options are granted to employees to purchase 100,000 ordinary shares of 50 par value at 60 per share. On this date, the fair value of each share option is 20. The options are exercisable immediately. The employees exercise all their share options on December 31, 2013. So, nakita nyo naman, sabi sa problem, exercisable immediately. So, pwede na nila gamitin agad-agad. Wala siyang vesting period. So, ano bang kailangan nating hanapin? Di ba fair value method tayo? Kailangan nating hanapin yung fair value ng share options. Tandaan na fair value ng share options hindi fair value ng share. Fair value ng share options. Kasi, ang ibibigay mo sa employees mo is yung share option. So, para tawag nito, para malaman kung magkano yung salaries expense na i-record mo, syempre, yung fair value nung binigay mo, yun yung hahanapin mo, yun yung kukumputin mo. So, ang binigay natin is share options. Dito daw, 100,000. Assume na natin na isang share option, isang ordinary share. So, since 100,000 ordinary shares yung pwede mong bilhin, 100,000 share options din yon. So, 100,000. Tapos, magkano ba yung fair value ng each share option? 20 pesos daw. So, multiply mo lang siya. 100,000 times 20, 2 million pesos. Credit share option outstanding, 2 million. So, dalawa yung account. Isang salaries, share options, at isang salaries, share option outstanding. Itong nasa ibabaw, yung debit side expense to. Itong salaries, share options. Para rin siyang salaries expense. Ito namang share options outstanding, ito naman, sa equity to. Reported siya under ng share premium. So, agad-agad, kung napansin nyo dito, yung buong salaries expense is ni-record na natin agad noong January 1, 2013. Ang January 1, 2013, di ba ito yung grant date mo? Nakalagay, are granted to employees. Okay? So, nung December 31, 2013, ito December 31, 2013, ano yun? Exercise date na yun, di ba? Kung exercise, kung kailan mo pinapalitan o kailan mo ginamit yung share options. So, iyon daw, in-exercise na ng mga employees yung shares nila. So, paanong entry nun? Una, debit muna natin yung share options outstanding. Kasi syempre, ginamit natin yun ginamit natin siya. So, credit siya dito, i-debit natin kasi ginamit na natin para mawala sa libro natin. Next, ano susunod na debit? Yung cash. Magkanong cash pa yung kailangan nilang ibayad? Ito daw, 60 per share daw. Pwede nila kasing bilhin yung 100,000 ordinary shares at 60 per share. So, ang pera na binayad nila is 100,000 times 60, 6 million. So, ang total na binayad nila para sa shares is 8 million, di ba? Ngayon, ilang shares ba yung nakuha nila? 100,000 shares. Siyempre, credit tayo ordinary share capital. Na times mo yon sa 50 na par. Kaya 5 million. Tapos, yung excess, siyempre, share premium ordinary shares na 3 million. Kaya 8 million din. Nakuha, ganun lang siya. So, halimbawa, halimbawang hindi ginamit yung share options, nag-expire lang. Kasi itong share option, hindi siya forever na pwedeng gamitin. Meron lang certain date, meron din siyang expiration date. So, halimbawa, nag-expire na siya, hindi naman ginamit. Ang entry nyo lang doon is debit kayo ng share option outstanding, tapos credit kayo ng share premium. So, i-move nyo lang siya sa share premium. Parang sa share warrant. Ganun.